Nagtapos ang huling chapter sa pagkausap kay Kafka ng misteryong samurai na nakita niya dati sa Ryunei Shrine at inaya siya nito na sumama dito upang makapag-form ng mas malakas na connection sa kanila. Ano namang connection kaya ang tinutukoy ng samurai na ito? Tara na't simulan na natin. Ipagpapatuloy natin ang kwento sa chapter 117. Matapos sagutin ni Kafka ang tanong ng misteryosong samurai sa kung ano ang kanyang desire, bigla siyang naging kasapi ng isang samurai army na nasa gitna ng isang labanan. Kita ang lubos na pagtataka sa mukha ni Kafka nang mangyari ito at agad na sumugod ang kanyang mga kasama sa labanan kung saan isang kaiju pala ang kanilang kinakaharap dito. Nagpaulan ng sandamakmak na arrows ang mga kasama niya at habang sumusugod ang mga ito ay nababangga siya dito dahil hindi siya gumagalaw at merong isang samurai na nagalit sa kanya sa hindi niya pagkilos at pagsugod at tinanong pa siya noon kung naduduwag na ba siya. Windang na windang si Kafka sa pangyayari na kanyang nararanasan at iniisip niya kung isa bang ancient battlefield ang kanyang napuntahan. Sumigaw muli ang mga samurai na sumugod sila kaya nalito si Kafka doon dahil spears at bows lang ang gamit nila dito laban sa isang kaiju. Pinaliwanag niya na bawat resource sa panahong ito ay derived from kaiju, mapa-shoulder pads, waraji at mga armas, pero dahil hindi palaganap ang science, ito ay nasa bare state lang. Natutunan niya daw sa historical records na naikipag-bond yung humans directly sa katawan ng isang kaiju sa pamamagitan ng parasitic kaiju tissue bilang isang medium. Hindi lang daw nakakapaglabas ito ng mas kaunting power, kundi nakakapagbigay din ito ng napakabigat na strain sa katawan na sobrang layo kumpara sa kanilang panahon. May sumigaw sa likod niya na mag-ingat siya dito at buti na lang ay bigla siyang tinulak ng sumigaw doon dahil sinubukan siyang atakihin ng kaiju. Pagbagsak nila sa lapag ay sinigawan siya ng nagligtas sa kanya na bakit siya napapatulala hindi naman daw siya ganun. Nang tignan ni Kafka kung sino ba yung nagligtas sa kanya ay lumalabas na kamukha ito ni Hoshina at sinabihan siya nito na papayakin niya doon yung Saru Squad captain nila. Sobrang nabigla si Kafka dito at inisip niya na baka ancestor ito ng kanyang vice captain. Matapos yun ay inutusan ni Hoshina ang Tora Squad na pumana galing sa kaliwa, habang yung Tori Squad ay patuloy na dalhin daw yung halimaw sa trench. Nagsisugod ang mga ito at ang mapaapak nila yung Yoju sa ginawa nilang trap sa lapag ay agad na sinignalan ni Hoshina na paputokin na ang kanilang mga kanyon kung saan solido yung tumama sa halimaw. Manghang-mangha si Kafka dahil nagawa ng mga samurai na ito na labanan ng isang kaiju gamit lamang ang pipitsugin ng mga equipment nila. Nang mapatumba ng mga kasama niya yung kaiju, ay lumabas sa kanyang likod yung misteryosong samurai at sinimulan nung ipaliwanag na ito ay isang araw na kagaya lang ng iba. Pumapatay sila ng kaiju habang sinasakripisyo ang buhay ng iba nilang kasama at ginagampanan ng kanilang harsh duty gaya ng lagi nilang ginagawa. Gayunpaman, iyon lang daw ang kanilang inaakala. Habang nagpapaliwanag yung misteryosong samurai ay biglang nagtalsika ng sandamakmak na kawal sa kanyang likod na putol-putol na ang katawan. Paglingon niya dito ay nakita niyang tumalsik sa kanyang tabi ang isang naputol na kamay at pinagpatuloy ng misteryosong samurai ang pagpapaliwanag at sinabi nito na sa hindi nila inaakala ay nakaharap nila ang nilalang na yun nang lumitaw ito mula sa loob ng isang katawan at wala silang kakayanan para matalo ito. Gulat na gulat si Kafka sa kanyang nakita at lumalabas na ipinakita dito na nagtransform yung kaiju na pinatumba nila sa isang being na may kaparehong mga mata sa katawan at multiple arms ng Daikaiju of the Meriki era na kagaya ng nangyari sa katawan ni Nine. Sumigaw si Kafka dito na umatras sila doon at siya na ang tatapat sa halimaw, pero huli na ang lahat ng hawiin ng malakas ng kaiju na ito ang mga sumusugod na samurai. At dahil sa isang atake na yun ay naputol ang mga katawan nito. Kita ang lubos na pagkabahala sa mukha ni Kafka habang pinapanood ang eksenang ito at pinaliwanag naman ng misteryosong samurai na hindi mahalaga kung gaano kabilis ang isang sundalo doon, kung gaano sila kalakas, at hindi din mahalaga na kasama nila ang swordsman na tinatawag na greatest in all creation. Nakita niya ang ancestor ni Hoshina dito na madali lang ding na-impale ng kaiju na ito at harap-harapan niyang nakita kung paano ito kinain ng halimaw na nagbigay ng intense na emosyon sa kanya. Wala siyang magawa kundi sumigaw habang pinapanood ang karumal-dumal na eksena na ito. Gayunpaman, sinubukan niya pa ring sugurin ng kaiju pero gamit ang incantation attack ay madali nung naputol ang kanyang lower body
habang dinadagdag ng misteryosong samurai na lahat ng kawal doon ay pantay-pantay na na-decimate. Tila ginawang laruan ng halimaw na ito ang bawat isa sa mga samurai at walang magawa si Kafka kundi maiyak na lang. Pagkatapos patayin ng kaiju ang lahat ng kawal ay nag-roar ito ng malakas na nagsanhi ng pagkawasak ng paligid. Pinagpatuloy ng samurai ang pagkikwento at sa panahong ito daw ay ninakaw ng creature na ito ang lahat. Ang kanilang comrades, ang fields na pinaghirapan nilang alagaan, ang mga bahay na dapat uuwian nila, ang kanilang mga pamilya. Matapos yun, inalaglag yung katawan ni Kafka sa isang body of water sa ilalim ng isang kuweba at habang dinadagdag ng misteryosong samurai na wala silang nagawa at wala silang kalaban-laban sa nangyari, ay nagsimulang yumakap ang sandamakmak na kaluluwa ng mga nasawing samurai sa kanya at paulit-ulit na sinasabi ng mga ito ang katagang The Shame. Unti-unti silang nakagawa ng parang isang kukun at di nagtagal ay tuluyan itong bumalot sa katawan ni Kafka. Matapos magtipon ng mga kaluluwang ito, ay nagtransform ito bilang isang nilalang na mukhang si Kaiju number 8 at sinabi ng samurai na parang mga insekto ay wala silang nagawa laban sa halimaw na yun. At ayun na nga, mukhang ito pala ang istorya kung papaano nabuo si Kaiju number 8 dahil sa shame ng napakaraming samurai na pinatay ng Daikaiju of the Meiriki era. Lalo lang nagiging exciting ang mga pangyayari habang nire-reveal kung ano ba ang koneksyon ng Daikaiju of the Meiriki era at ni 8 sa isa't isa. Kaya abang-abang na lang sa susunod na kabanata.